Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga dalagpong na balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Webes, Hunyo 19 tuwing 2025. Ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinalaan. Peso Negros Occidental nakahanda sa pagbulig sa mga migrantes sa OFW nga luwing magpauli kasunod sa kinagamo sa Iran kag Israel. Western Visayas nagapabilin nga sa ibabaw pa sa Global Water Stress Line. Call to action gin-highlight sa Water Dialogue 2025. Tatlo ka modern warehouse sa Iloilo ginalauman sa NFA nga fully operational subong 2025. Daan sa linog ginpakita sa mga manunudlo kay estudyante sa Banwasang Tigbawan, Iloilo sa giniwat nga second quarter, NSED. Police Regional Office 6 may bag-o nga regional director. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Provincial Government of Negros Occidental pinagi sa Public Employment Service Office sa pagbulig sa mga migrants sa OFW nga luwig magpauli sa Pilipinas kasunod sa nangintensyon sa tunga sa Israel kag Iran. Suno kay Negros Occidental Peso Manager Karen Densay ang ila opisina sang damlaglang liwat nga nag-activate sang Migrant Resource Center nga nagapakig-angot sa nanuhituay nga ahensya kag organisasyon para mapadasig ang pag-repatriate sa mga migrants nga luyag magpauli sa pungsod. Ang Migrant Resource Center bukas 24/7 kag mahimo matawgan ukod mapadalan sang mensahe sa mga OFW nga nagkikinahanglan sang bulig. Magluwas diri ginmando man ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagbukas sang OFW Help Desk. Sa karong ginahulat pa sa Negros Occidental Peso ang advice ang Department of Migrant Workers kung pila ka migrants ang magapauli agud ilay mapreparar nga kakaigong nga bulig lakip na ang financial assistance kag in-kind relief assistance kin pakigbahin man ni Dinsay nga magluwas diri mi araman sa ginatanyag nga livelihood kag scholarship program ng ila opisina para magatag sa dugang oportunidad sa mga OFW kag ila pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas nagapabilin nga sa ibabaw pa sa Global Water Stress Line. Call to action gin-highlight sa Water Dialogue 2025. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Para pa sa ibabaw sa Global Water Stress Line, ang Western Visayas suno kay Iloilo Business Club President Emilio Diaz sa ginhiwat nga Water Dialogue 2025 sa Iloilo City, may available nga 2,036 cubic meters ang tubig kada tawo kada tuig ang Rayon 6. Sa pihak nga nagapakita nga estable pa ang tubig sa rehiyon, malapit sa gihapon ini sa 1,700 cubic meters per person per year ang global benchmark sa pagtumod sa water stress. Sa dialogo ginpahayag sang IBC President nga sa pangkabilugan, ang Pilipinas nagapangatubang na sa water stress humalin sang 2007 sa tapos nga magnubo sa 1,373 cubic meters per person ang water availability sang pungsod. Ang mas makabalaka suno kay Diaz kapin 46% sa mga water district nationwide ang nagakadulaan sang kapin 30% sang supply pangod sang daan nga mga pipe,
leaks kag mga water inefficiency. Bangod sini gin-highlight ni Diaz sa iya mensahe ang importansya sang pagtipig sa water systems agud masiguro ang kinahanglanon nga tubig sang rehiyon sa palaabuton. Ang Water Dialogue 2025 nga may tema What Are We Waiting For? Ginapangunahan sang IDC kaupod ang appointees infra capital DepDep 6 kag sang Regional Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindayan ni PhilHealth 6 Acting Regional Vice President Lazaro Tabsing ang inisyatibo sang Iloilo City Government sa pag-enroll sa ilang contract of service kag job hire employees sagud maka-avail sang universal healthcare services. Yun pa ni Tabsing nga dapat manginehemplo man sa iban pang LGU lihok sang Iloilo City sa pagulikid sa ikayong lawas ng ilang mga empleyado labi na ang job hire kag contract of service. Sa nanginwa din na lagun nga mo assigning matagal benepisyo ang mga empleyado nga makapakonsulta kag makabulig sa hospitalization takip ang ila dependents. Sunod naman kay PhilHealth Field Operations Division Chief Juni Sabusap para sila sa paglibot sa iban pa nga probinsya kundi pahibalo ang ehemplo nga ginpakita sa Iloilo City Government sa iban nga LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Human sa National Food Authority Western Visayas nga maging fully operational at is magtakop ang 3 ka modern warehouse nga patukod sa gobyerno sa haro sa syudad sa Iloilo pati na sa Dueñas kag Dumanga sa probinsya sa Iloilo. Sunod kay Engineer Clark M. Obhaan, pinuno sang Facility Management Section sang National Food Authority Western Visayas, isa sa ginatutukan karon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang modernisasyon sa mga pasilidad sang NFA. Dugang pa ni Engineer Obhaan, 48% na nga natapos ang konstruksyon sa mga proyekto. Sugod naman ang pagbakal sa modern rice mill ug dryer nga ipahamtang sa mga pasilidad. Tiyon mangin operational na kung nga bulig ang pasilidad para sa mga mangunguma bagon magabato ng NFA sang basa o kun bag-ong ani nga mga palay nga isa sa mga problema sa tion sa Tikululan. Naibaluan nga isa sa mga panghangkat nga ginatubag sa NFA Facility Maintenance Section ang pag-maintain sa pila ka rice mill sa riyon nga halos 45 ka tuig na ang kadugayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang nagahiwat sa assessment kag dialogo ang Facility Management Section sa National Food Authority Western Visayas sa nanuay tuhay nga site sa rehiyon. So kay Engineer Clark Obhaan, pinuno sa nasambing nga seksyon sa ahensya na masigurado ang safety kag maintenance sang ila pasilidad. Lakip na ang mga warehouse. Dugang pa ni Engineer Obhaan ang assessment kag dialogo ang ginahiwat kada bulan sa tuyo nga matagan sang gilayon nga solusyon kag kinahanglanon nga improvement ang mga pasilidad sang ila ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ADES Avengers ng Santa Barbara National Comprehensive High School ginkilala nga Asia Pacific Grand Champion sa Dengue Slayers Challenge 2.0. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Saranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala bilang Asia Pacific Grand Champions ang ADES Avengers ng Santa Barbara National Comprehensive High School sa Dengue Slayers Challenge 2.0 sa ginhiwat nga 8th Asia Dengue Summit sa Manila. Ang ADES Avengers naging bugusan sa mga estudyante nga Sanday Monica Herona, Roy Benedict Salanatin, Res Jansen Ibalo kag ang ilang nga coach nga si Dr. Maria Bella Vihar. Ginrepresenta sang ADES Avengers ang Pilipinas kontra sa mga team gikan sa Asia Pacific Region matapos naging kilala nga national champions ang mga estudyante sa Santa Barbara sa Master Dengue Slayer Challenge. Ang ila science-driven kag community-based dengue prevention strategies ang nagpabilib sa mga judges kag rason sa pagkuha sang kampyonato. Pahayag sang schools district sang Santa Barbara nga hindi lang kadalagan para sa eskwelahan kundi para sa bug-os nga pungsod ang pagdaog sang ADES Avengers kag isa man ini ka pamatuod sang gahom sa mga pamatan-on, edukasyon kag passionate nga pagtudlo. Samtang ginpanginbulangan naman sa Iloilo Provincial Government ang makasaysay nga pagdaog sa nasabit nga buluthuan kag ginpahayag nga ang kadalagan hindi lang para sa buluthuan kundi para sa bugos nga probinsya kag rehiyon sa East. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintakos ang kaandaan sa mga estudyante kag manunudlo sang Tigbawan National High School sa banwa sang Tigbawan Iloilo sa giniwat nga second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Ang Tigbawan National High School umong pilot area sa second quarter NSED sa Western Visayas nga ginpangunahan ni Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez kaupo ng lokal nga panguluhan sang banwa kag mga stakeholders sa giniwat nga earthquake drill sa ka-magnitude 7.2 nga linog sa West Panay Fault ang senaryo sa dingin pakita sa eskulahan kag sang lokal nga panguluhan ng ila disaster preparedness,
kag response capacity. Sunod kay OCD6 Director Raul Fernandez, hindi lang ini basta drill kundi isa ka commitment agon makasalmar sang mas madamo ang kabuhi kung mahilinog. Nagpasalamat ang Office of Civil Defense 6 sa tanan nga nagbuylog sa second quarter and said, katuyuan sa earthquake drill nga mapreparar ang tanan nga pumuluyo in kaso may magluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Western Visayas Regional Office nagupod sa second quarter national simultaneous earthquake drill. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagupod ang personnel sa Department of Education Western Visayas Regional Office 6 sa ginhiwat na second quarter simultaneous earthquake drill sa Huwebes, Hunyo 19. Takna na sa Huwebes ang aga sa Huwebes, ang dululungan niya na nag-drop, cover and hold ang personnel sa DepEd Region 6. Gimpayag ni Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, nga nagasuporta ang Regional Office sa nationwide simultaneous earthquake drill sa pagpasanyog sang ihibalo kag handaan sa tion sang natural nga kalamidad kapareho sang linog. Dugang payag pa ni Escolar nga pwede magluntad ang kalamidad anuman nga oras kag ang paghiwal sang earthquake drill kada quarter ang isa sa mga pamaagi nga mapasiguro nga nakahibalo ang personnel sa dapat nila nga obrahon. Makapataas man ini suno pa kay Escolar sang ihibalo kag makalikaw sang panik kag confusion kung may magluntad nga kapareho nga hitabo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DOT WVSU nagbuligay para hanason ng Aklan Tour Guide sa basic Korean language. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagbuligay ang Department of Tourism Western Visayas kag West Visayas State University agud hanason ng mga tour guides sa Aklan sa basic Korean language. Pinaagi sa pagpirma sa Memorandum of Agreement sang DOT-6 kag sang bulutuan ang mga Aklan tour guide tudluan sa pag-istorya sa Korean language. Tinutuyo sini nga mapasangkad ang cultural understanding sa tunga sang pungsod Pilipinas kag Korea kag mapanami pa ang manami nga pag-abi-abi sa mga bisita. Naibaluan nga lakip sa mga top foreign visitors ang Boracay Island sa Malay Aklan ang mga Koreans bangod man sa mga international flights sa Kalibo kag Katiklan Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Operasyon batok sa mga kolorong ng tricycle sa syudad sang Iloilo ginsuguro na sang ICT-TMO. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nakumpisa ng pagpanakop sa kolorong ng mga tricycle ang katapos ng Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Nagpatigayon sa operasyon ang ICT-TMO matapos ang gintalan ng deadline sa ginatag sa opisina sa mga nag-apply sa prangkisa. Una na nga nagpaandam ang ICT-TMO na magapatuman sa intensified operation kontra kolorong ng mga tricycle sa siyudad sa Iloilo. Sa pagbanta sa opisina, ginpahayag ni ICT-TMO Chief Retired Colonel Aldarico Garbanzos kayara sa masobra 7 kagatos ang kolorong ng tricycle sa Iloilo City. Ginpangdala naman sa impounding area ang nakumpiskar ng mga tricycle. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pedestrian lanes dapat respetuhon gid sang mga motorista. Suno sa ICT-TMO, detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Iwatagin pangabay ni ICT-TMO Chief Retired Colonel Aldarico Garbanzos sa mga motorista nga dapat mag-slow down sa tanang nga pedestrian lanes sa mayorong mga dalanon sa siyudad sang Iloilo agud malikawan ang disgrasya. Subong nagbukas na ang klases sa nakay Garbanzos ginatutukan gid sa mga traffic enforcers sa sitwasyon sa mga pedestrian lanes agud maproteksyonan ang mga nagatabok sa dalan. Talupang doon pahayag sini ang mga narecord nga aksidente na nagakatabo bisan pa sa pedestrian lane sa siyudad sang Iloilo. Santo sa report ng ginapalabot sa opisina gikan sa field, suno kay Garbanzos maramo sa mga drivers ang dapat pa mapahangop nga doblehon ang awareness sa pagmaniho kun ara sa pedestrian lanes. Nagapati si Garbanzos nga kinahanglan pa sa pagpasangkad sa driver's education bago hatagan sa lisensya sang LTO. Ginainggan yung gid sang ICT-TMO ang publiko nga videohan ng mga violators kag i-report sa LTO agud may isyuhan sang show cause order. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapungko bilang bagong Regional Director sa Police Regional Office 6 si Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr.
Talusan ni Brigadier General Piñones si Brigadier General Jack Wonky ang nagalagad sa Police Regional Office 6 sa isa katuig kag 4 ka bulan bilang Regional Director. Ma-assign naman si Wonky bilang Director sa Police Regional Office 4A ukon Calabarzon. Ang order halin sa Camp Crame epektibo Huwebes, Hunyo 19, 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pansang kapulisan ang top 4 most wanted person sa Iloilo sa Talisay City, Cebu. Ang suspect din kilala si alias Julie, 40 anyos, kag residente sang Combado, Maasin City, Southern Leyte. Ang suspect nagapangatubang sang kasong rape by carnal knowledge under Article 266-A, Paragraph 1A in relation to Article 266-B of the Revised Penal Code. Gintingog nga puwersa sa Tigbawan Municipal Police Station kag Talisay City Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Sunod kay Police Colonel Roland V. Bulalakaw, Officer in Charge sang Iloilo Police Provincial Office para ng pagtrabaho sa kapulisan ug malaga sa mga wanted persons nga nagapanago. Komitidong IPPO nga arestuhon ang mga wanted persons para matagan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Galad sang bulag sa statwa ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Libertad ang pila kagatapos ang Night of Rizal Iloilo Chapter kasunod sa pagdumdum sa kadlawon sa National Hero subong adlaw Hunyo 19. Lakip sa nagtambong sa wreath-laying activity kay inas ang aga si City Mayor Jerry Trenia sa Plaza Libertad. Kaupusan ay Dr. Pablo B. Española, Dr. June Dalisay, Dr. Mervin Misahon kag Architect Dennis Bunoy Haleco. Si Dr. Jose Rizal ang ginbunag sa Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna kag subong adlaw gidumdum ang iyaka 164 anyos nga kaadlawan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilipinas alas 4:25 sa hapon. Kagamihan itong manatipon ng balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Hunyo 19, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at